Alisa's point of view. Kung may isang salitang pwedeng maglarawan sa buhay ko sa loob ng nakaraang 5 taon, marahil ayun ay ang salitang masaya. Hindi dahil perpektong lahat, kung hindi dahil nasa tabi ko ang lalaking minahal ko ng buong puso. 5 taon na kaming mag-asawa ni Derek Santos, isang matagumpay na architect at isa sa mga pinakakilalang negosyante sa bansa. Maraming naiinggit sa relasyon namin kapag nakikita nila kaming magkasama sa mga charity events, business gatherings, o simpleng dinner kasamang mga kaibigan. Palagi nilang sinasabing kami raw ang halimbawa ng isang masayang mag-asawa. Madalas nga nilang tinatanong kung nag-aaway ba kami dahil palagi kaming nakangiti sa isa't isa. Natatawa na lamang ako sa tuwing naririnig ko mga ganong komento dahil ang totoo, hindi naman talaga perpekto ang pagsasama namin. Nagkakatampuhan din kami, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, at minsan ay pareho ring matigas ang ulo. Ngunit sa huli, palagi naming pinipiling magkausap at magkabate bago matapos ang araw. Isa pa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal ko si Derek ay hindi niya kailanman ipinaramdam sa akin ang agwat ng estado namin sa buhay. Isa siyang bilyonaryo samantalang lumaki lamang ako sa isang simpleng pamilya. Ngunit ni minsan, hindi niya ipinaramdam na mas mababa ako kesa sa kanya. Sa halip, palagi niya akong ipinagmamalaki sa lahat ng tao. Sa tuwing may business gatherings, lagi niya akong ipinagmamalaki bilang pinakamaganda at pinakamahalagang babae sa buhay niya. Kapag may nagtatanong naman kung anong pinakamalaking tagumpay niya bilang tao, hindi ang mga gusali niyang dinisenyo ang isasagot niya, kung hindi ang pagpapaksal niya sa akin. Kasalukuyan kami nag-aalmusal ngayong umaga sa napakalawak naming dining room. Katatapos lamang niyang magbasa ng ilang blueprints, habang ako naman abala sa paglalagay ng prutas sa plato niya. Tama na yan. Natatawa niyang sabi habang pinipigilan ng kamay ko. Parang gusto mo na yata akong patabain. Napatawa ako habang inilalagay pa rin ang isa pang hiwa ng mansana sa plato niya. Ano bang gusto mo? Payat na payat ka na nga Alisa, 6 feet ang height ko. Pero hindi ako payat. Matangkad lang talaga ako. Sa paningin ko payat ka Napailing siya habang natatawa. Hindi ko talaga alam kung paano mo nagagawang seryosohin ng mga bagay na hindi naman dapat seryosohin. Siyempre, asawa kita. Trabaho kung pakainin ka ng maayos. Ngumiti siya bago marahang hinawakan ng kamay ko. At trabaho ko namang siguraduhin hindi ka napapagod. Napanguso ako dahil kinikilig ako. Huwag mo na nga akong tratuhin parang baby. Paano ko gagawin yun ikaw ang baby ko? Natawa ko ng malakas. Ang corny mo. Pero kinikilig ka naman. Konti lang. Talaga ba? Parang hindi naman Ewan ko sa'yo. Sabing hindi nga ako masyadong kinikilig. Natatawa kong sabi. Parang gusto kong dagdagan ng kilig na nararamdaman mo. Tumayo siya at lumapit sa inuupuan ko bago ko hinalikan sa noo. Oh, nadagdagan ba? Napailing na lamang ako habang natatawa. Ewan ko sa'yo. I love you. I love you too. Pagkatapos naming kumain ay sabay kaming lumabas ng bahay. Gaya ng nakasanayan ay siya mismong nagbukas ng pinto ng sasakyan para sa akin. Kahit ilang beses ko na siyang sinasabihang wag niya nang gawin yon. Alam mo, kaya ka napagkakamalang perpektong asawa dahil sa mga ginagawa mong yan. Sumandal siya sa pinto ng sasakyan habang nakangiti. Hindi ako perpekto, sadyang mahal lang talaga kita. Hindi ko napigilang mapangiti. Ang aga-aga nang bobola ka na naman. Hindi ako nang bobola, mahal na mahal lang talaga kita. Tumawa siya bago isinara ang pinto ng sasakyan. Habang nasa biyahe, wala kaming ibang ginawa kung hindi magkwentuhan tungkol sa mga plano namin sa susunod na buwan. Gusto niya magbakasyon kami sa Japan dahil ilang taon na rin kaming hindi nakakapag-travel ng kaming dalawa lamang. Sumang-ayon naman ako dahil matagal ko na rin gustong magkaroon kami ng ilang araw na pahinga mula sa trabaho. Ngunit habang nagsasalita siya, bigla kong naramdaman ang kakaibang pag-ikot ng paningin ko. Unti-unting lumabo ang lahat. Napahawak ako sa sentido ko. At napansin agad yun ni Derek. Love? Napapikit ako. Ayos lang ako. Ano nga?
Bakit parang hindi? Oo medyo nahilo lang ako pero ayos lang ako. Agad niyang pinahinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hindi tayo aalis hanggat hindi ka okay. Natawa pa ako kahit bahagyang nahihilo. Ang OA mo naman. Hindi ako OA. Nag-worry lang ako sa'yo. Hilo lang to. Hindi naman to malala. Mas lalo kitang hindi paniniwalaan kapag sinasabi mong hilo lang yan. Humawak siya sa noo ko. Wala ka namang lagnat. Okay na ako. Ilang segundo siyang tumingin sa akin. Kapag naulit yan, dadalhin na talaga kita sa ospital. Oo na, pero okay lang talaga ako. Kaya wag mo na akong intindihin. Sabi ko sabay tawa. Ngunit ang totoo, hindi ko rin alam kung bakit bigla akong nahilo. Inisip ko na lamang baka dahil sa pagod. Lumipas pang mga linggo, naging abala kami pareho para sa kanilang trabaho. Akala ko hindi na mauulit ang nangyari ngunit nagkamali ako. Hapon na, habang namimili ako ng ilang gamit sa isang butik, bigla na lamang muling umikot ang paningin ko. Napahawak ako sa estante. Maya-maya, wala na akong maalala. Nagising na lamang ako sa loob ng klinik ng mall. Ma'am, okay na po ba kayo? Tanong ng nurse. Napakurap ako. Anong nangyari? Hinimatay po kayo kanina. Nanlaki ang mga mata ko. Hinimatay? Opo. Hindi ko sinabi kay Derek ang nangyari. Sinabi ko na lamang na nalate ako dahil traffic. Ayokong mag-alala siya. Ngunit makalipas pang ilang linggo ay 2 beses pa yung naulit. Doon na ako nagsimulang matakot. Kaya isang umaga habang nasa opisina si Derek, palihim akong nagtungo sa isang kilalang cardiologist. Patapos ang iba't ibang laboratory test, ECG, echocardiogram at iba pang pagsusuri ay muli akong pinapasok ng doktor sa kanyang opisina. Seryoso siyang nakatingin sa mga resulta. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Dok, may problema po ba? Bumuntong hininga siya bago marahang ibinaba ang hawak niyang mga papel. Mrs. Santos, gusto kong maging tapat sa'yo. Napahigpit ang hawak ko sa bag. Ano po yun? May nakita kaming seryosong problema sa puso nyo. Pakiramdam ko'y biglang nanlamig ang buong katawan ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? May malubha kayong sakit sa puso. Hindi ako agad nakapagsalita. Para bang hindi pumasok sa isip ko ang sinabi niya. Kailangan ninyo ng operasyon. Nanlabo na ang mga mata ko. Ano? Sobrang delikado po bang sakit ko? Hindi ko na po itatago sa inyo. Mataas ang panganib ng operasyon dahil sa kondisyon ng puso nyo. Ngunit kung hindi naman to gagawin mas lalo pang lalalang sakit at maaaring hindi kayanin ng katawan nyo. Unti-unting tumulo ang mga luha ko. Gaano po kalaki ang posibilidad na... Hindi ko na naituloy ang tanong ko. Naiintindihan niya na ang gusto kong sabihin. Mababa ang posibilidad. Pero hindi naman imposible. Gagawin namin ang lahat para maging matagumpay ang operasyon. Napayuko ako habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay hindi ang sarili ko, kung hindi si Derek. Paano kung mawala ako? Paano kung hindi ako magising pagkatapos ng operasyon? Paano na siya kapag naiwan ko siyang mag-isa? Marahas kong pinunasan ang mga luha ko bago tumingin sa doktor. Dok? Yes, ma'am? Pwede po bang wag muna nating sabihin to sa asawa ko? Nanlaki ang mata niya sa gulat. Sigurado po ba kayo? Ayokong masaktan siya. Pero asawa niyo siya at dapat alam niya ang kondisyon niyo. Lalo ho siyang masasaktan kapag nalaman niyang itinago niyo ito. Napapikit ako ng mariin. Alam ko rin ho yun. Bumuga ako ng hangin bago pilit na ngumiti kahit halos madurog na ang puso ko. Pero gusto kong maging masaya muna siya. Ayoko siyang makitang umiiyak habang hinihintay kung mabuhay pa ba ako o hindi. Paglabas ko ng ospital, mahigpit kong niyakap ang envelope na naglalaman ng mga resulta ng pagsusuri ko. Hindi ko na napigilan ng tuluyang pag-agos sa mga luha habang naglalakad ako patungo sa sasakyan.
Sa unang beses sa loob ng 5 taon naming pagsasama, meron akong napakalaking lihim na hindi ko kayang sabihin sa lalaking pinakamamahal ko. At ang mas masakit pa ron, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pang maitatago ang katotohanan. Unti-unti nang nauubos ang oras na maaari naming pagsaluhan bilang mag-asawa. Mula nang malaman ko ang tunay kong kondisyon ay tila tuluyan ang nagbago ang buong mundo ko. Ganun pa rin ang bahay na inuuwian ko. Ganun pa rin ang lalaking naghihintay sa akin tuwing gabi. At ganun pa rin ang masasayang alaalang nakasabit sa bawat sulok ng bahay namin. Ngunit ako mismo ang nagbago. Bawat ngiti ko'y pilit na lamang. Bawat tawa ko may kasamang kirot sa dibdib. Dahil alam kong habang lumilipas sa mga araw, ay mas lumiliit ang pagkakataon kong makasama ang lalaking pinakamamahal ko. Ang mas masakit pa ron, ako mismo ang kailangang gumawa ng paraan upang unti-unti niya akong kamuhian. Paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko na iyon ang pinakamainam na paraan. Mas gugustuhin kong magalit siya sa akin kaysa makita ko siyang tuluyang masira kapag nawala ako sa mundong ito. Napansin agad ni Derek ang pagbabago ko. Dati halos sabay kaming mag-almusal araw-araw. Kapag tapos na siya sa trabaho, lagi niya akong niyayayang maglakad sa hardin o manood ng pelikula sa entertainment room. Ngunit ngayon, palagi akong mahidahilan para umiwas. Minsan sasabihin kong masakit ang ulo ko. Minsan naman pagod ako at gusto ko lang magpahinga. Unti-unti kong itinatayo ang pader sa pagitan naming dalawa. Kahit bawat sandaling ginagawa ko yun ay pakiramdam ko ako rin ang unti-unting nasasaktan. Nasa library ako ng gabing yon, habang kunwari ay nagbabasa ng libro nang marinig kong bumukas ang pinto. Hindi ko na kailangang lumingon dahil alam kong si Derek yun. Marahan siyang lumapit at umupo sa sofa sa tapat ko. Ilang segundo siyang walang imik na nakatingin lamang sa akin bago siya marahang nagsalita. Alisa, pwede ba kitang makausap ng seryoso? Hindi ko inangat ang tingin ko sa librong hawak ko. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Humigpit ang hawak ko sa libro ngunit pinilit kong magkunwaring kalmado. Wala naman tayong dapat na pag-usapan. Yan na ang problema eh. Halos 2 linggo na kitang sinusubukang kausapin pero palagi kang umiiwas. Kapag niyayaya kitang kumain sa labas, tumatanggi ka. Kapag gusto kitang yayakapin, parang iniiwas mong sarili mo. Kapag kinakamusta kita, iisa lang ang sinasagot mo. Alisa, 5 taon na tayong mag-asawa. Kilalang kilala na kita. Alam kong may mabigat kang dinadala. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ayaw mong sabihin sa akin. Dahan-dahan kong isinarang librong hawak ko habang tumingin sa kanya. Wala kang dapat na isipin. Paano kung hindi mag-iisip? Asawa kita. Nakikita kong unti-unti kang lumalayo sa akin pero hindi ko alam kung bakit. Kung may nagawa akong mali, sabihin mo. Kung nasaktan kita, sabihin mo rin. Kung meron akong kailangang baguhin, gagawin ko. Huwag mo lang akong hayaang manghula dahil pakiramdam ko araw-araw kang nawawala sa akin. Napakagat ako sa labi upang pigilan ang pagluha. Wala kang kasalanan. Kung wala akong kasalanan, bakit parang ayaw mo na akong makita? Bakit kapag pumapasok ako sa kwarto, lumalabas ka? Bakit kahit simpleng pagkain natin sa iisang mesa hindi mo na magawa? Alisa, sabihin mo sa akin ang totoo. May iba ka na ba? O baka naman hindi mo na ako mahal? Parang sinaksak ang puso ko sa narinig ko. Mahal kita. Mabilis kong nabitawan ang mga salitang yon. Kung mahal mo ako, bakit ganitong ginagawa mo? Hindi ako agad nakasagot ngunit pilit kong pinatatatag ang boses ko. Derek, siguro kailangan lang natin ng konting distansya. Distansya? Bakit? Ano bang nangyari? Maayos naman tayo nitong mga nakaraang buwan . Wala naman tayong malaking away. Wala naman tayong hindi napagkasunduan. Kaya hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang gusto mong paglayo. Minsan kasi, napapagod din ng tao. Kung pagod ka, hindi ba dapat akong una mong sasandalan? Hindi ba dapat akong unang taong lalapitan mo? Hindi ba yan ang pinangako natin nung ikinasal tayo? Na kahit na anong problemang dumating, magkasama natin yung haharapin. Kaya bakit ngayong pakiramdam ko sinasara mong lahat ng pinto at iniwan mo akong nakatayo sa labas? Pakiramdam ko anumang oras ay mababasag ng matagal kong pinipigilang emosyon. Ngunit kailangan kong maging matatag. Kailangan kong itulak siyang palayo.
Derek, pagod na ako. Kumunot ang noo niya. Pagod saan? Pagod sa lahat. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pwede bang wag mo na lang akong tanungin? Hindi pwede. Asawa kita. Karapatan kong malaman kung bakit unti-unti mo akong tinataboy. Hindi ako papayag na basta na lang masira ang relasyon natin nang hindi ko man lang alam ang dahilan. Tumayo ako mula sa kinaupuan ko. Wala na tayong dapat na pag-usapan. Ngunit mabilis niyang hinawakan ang kamay ko. Alisa, tingnan mo ko. Hindi ko siya tiningnan. Derek, please. Nanlalambot ang tuhod ko kaya't napilitan akong tumingin sa kanya. Nanlaki ang mata ko nang makita kong namumula na ang mga mata niya. Huwag mo namang gawin to sa akin, oh. Kung may problema ka, sabihin mo. Kahit gaano pa kabigat yan, haharapin natin. Hindi ako natatakot sa kahit na anong pagsubok. Basta kasama kita. Pero ang kinatatakutan ko, unti-unti kang lumalayo habang wala akong magawa. Mas masakit yun kesa sa kahit anong problema. Pakiramdam ko ay gusto ko nang sabihin ang buong katotohanan. Gusto ko nang sabihin na may sakit ako. Na natatakot akong mamatay. Na natatakot akong iwan siya. Ngunit nanaig pa rin ang isip ko. Marahan kong inalis ang kamay niya sa pagkakahawak sa akin. Pagod na talaga ako sa relasyon natin, Derek. Gusto ko lang ng space. Pagkatapos kong sabihin yun ay mabilis akong umalis ng library habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha ko. Kinabukasan ay nagtungo ako sa abogado. Matagal akong nakaupo sa harapan nito habang hawak ang divorce papers na ipinagawa ko. Mrs. Santos, gusto ko lang kayong tanungin sa huling pagkakataon. Sigurado na po ba kayo sa desisyon nyong ito? Base sa mga sinabi nyo wala naman pong third party. Wala ring pananakit at wala rin kayong malalim na problema bilang mag-asawa. Pilit akong ngumiti. Minsan kasi, hindi lang sapat ang pagmamahal at nakakapagod din. Halata sa mukha ng abogado ang labis na pagtataka. Sa totoo lang pakiramdam ko, hindi nyo naman ito gustong gawin. May mga pagkakataon kasing kailangan mong masaktan ng taong mahal mo para mailigtas siya sa mas malaking sakit. Tipid kong sabi. Hindi na siya nagtanong pa. Marahan niyang iniabot sa akin ang mga papeles. Isa-isa kong pinirmahan ang mga iyon habang nanginginig ang mga kamay ko. Matapos kong mailagay ang huli kong pirma ay inilagay ko ang mga dokumento sa loob ng isang puting envelope. Habang papauwi ako ay nagsimula ng bumuhos ang napakalakas na ulan. Madilim ang kalangitan at halos wala na akong makita sa daan dahil sa lakas ng ulan. Mahigpit kong hawak ang manibela habang paulit-ulit kong iniisip kung papaano kong ibibigay kay Derek ang divorce papers na nasa tabi ko. Bigla na lamang akong napaiyak habang nagmamaneho dahil hindi ko kayang isipin ang sakit na mararamdaman niya kapag nabasa niya ang laman ng sobre. Sa gitna ng pagluha ko ay biglang sumilaw ang napakalakas na ilaw ng isang paparating na truck. Paglingon ko'y napansin kong mabilis pala itong papalapit sa direksyon ko. Agad kong iniwas ang manibela ngunit dahil madulas ang kalsada ay nawalan ng kontrol ang sasakyan ko. Ilang beses yung umikot bago malakas na bumangga sa konkretong harang sa gilid ng daan. Isang napakalakas na kalabog ang huli kong narinig bago tuluyang nagdilim ang buong paligid. Hindi ko na alam kung ilang oras ang lumipas. Nang muli kong imulat ang mga mata ko, puting kisame ng ospital ang unang bumungad sa akin. May mga nakakabit na dextrose at iba't ibang aparato sa katawan ko. Maya-maya'y naramdaman kong may mahigpit na humahawak sa kamay ko. Paglingon ko, nakita kong isang lalaking namumugtong mga mata dahil sa pag-iyak. Mahigpit niyang hawak ang kamay ko habang nanginginig ang buong katawan niya. Thank God! Gising ka na! Nagsalubong ang kilay ko at tinitigan siya ng mabuti. Hindi ko siya kilala. Sorry, sino po kayo? Parang biglang nawala ang kulay sa mukha niya. Alisa! Pasensya na po pero hindi ko kayo kilala. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata niya. Ako to, si Derek! Nagtataka lamang akong nakatingin sa kanya. Hindi ko maalala ang pangalang yon. Hindi ko maalala ang mukha niya. Hindi ko maalala kung bakit hawak niya ang kamay ko na parang napakahalaga ko sa kanya. Huminga siya ng malalim habang pilit na ngumiti habang tuloy-tuloy na pagpatak ng mga luha niya.
Ako ang asawa mo. 5 taon na tayong kasal. Nanlaki ang mga mata ko. Asawa ko? Tumango siya habang halos hindi na makapagsalita sa kakaiyak. Samantalang ako naman, lalo lamang naguluhan dahil sa isip ko, wala akong maalalang kahit isang sandali na naging asawa kong lalaking umiiyak ngayon sa harapan ko. Derek's point of view. Mabilis na lumipas ang 1 buwan matapos ang aksidenteng halos kumitil sa buhay ni Alisa. Sa loob ng 30 araw na yun ay araw-araw kong pinapaalalahanan ng sarili ko na huwag maging makasarili. Napakaraming beses kong gustong sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 6 na taon. Gusto kong ipakita sa kanya ang libu-libong litrato naming dalawa, ang video ng kasal namin, ang mga biyahe namin sa iba't ibang bansa, at maging ang bawat simpleng sandaling magkahawak kamay kaming naglalakad sa hardin ng bahay namin. Ngunit sa tuwing makikita kong nalilitong ekspresyon ng mukha niya, ay agad kong naaalala ang sinabi ng doktor. Hindi raw dapat pilitin ang isip niya. Ang mga alaala, kusang babalik sa tamang panahon. Kung pipilitin ko lamang siya, baka lalo lang siyang mahirapan. Kaya kahit napakasakit para sa akin na tratuhin ang sarili kong asawa na para bang estranghero, pinilit kong maging matyaga. Kung kinakailangan kong magsimula ulit mula sa simula, gagawin ko. Kung kinakailangan ko siyang ligawan muli para muli niya akong mahalin, handa kong gawin yun ng paulit-ulit. Kamusta naman na ang asawa mo? Tanong sa akin ng kapatid kong si Luke. Ayun, wala pa rin siyang maalala. Gustuhin ko mang sabihin ng lahat sa kanya pero hindi pwede. Ayokong gawin yun dahil baka kung ano pang mangyari sa kanya. Baka lalo pang hindi niya maalala ang lahat. Naiintindihan kita at alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon mo pero gusto ko lang sabihin sa iyo na dapat magpakatatag ka. Huwag kang panghihinaan ng loob. Babalik rin ang alaala ng asawa mo. Sana nga bumalik na dahil miss na miss ko na siya. Gustong gusto ko na siyang yakapin ng mahigpit pero sa ngayon, hindi ko naman pwedeng gawin yun sa kanya. Estranghero ako para sa kanya ngayon. Kinagat kong pang ibaba kong labi bago tumingala. Pakiramdam ko anumang oras ay tutulo na ang luha ko. Huwag kang mag-alala, malalampasan niyo rin ang lahat ng pagsubok. Isipin mo na lang na ito ang pinakamalupit na pagsubok sa pagsasama niyo. Wika ni Luke bago ko tinapik sa balikat. Sumunod na araw, maaga akong nagising upang ako mismong maghanda ng almusal. Paborito niya noon ang garlic fried rice, scrambled eggs na may konting cheese at bacon na medyo malutong. Hindi ko alam kung maaalala pa ba yun ng isip niya ngunit umaasa kung baka kahit papano maalala yun ng puso niya. Habang inilalapag ko ang pagkain sa mesa, narinig kong bumababa siya ng hagdan. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting damit at kahit wala man lang siyang ganong ayos ay napakaganda pa rin niyang tingnan. Saglit siyang natigilan nang makita mga pagkaing nakahain. Sir Derek, kayo po bang nagluto ng lahat ng ito? Nagtataka niyang tanong habang salita ng tingin sa akin at sa mesa. Ngumiti ako't marahang tumango. Oo, nagising ako ng maaga kaya naisip kong ako na ang maghahanda ng almusal natin. Hindi naman ako kasing galing ng mga chef natin pero sana magustuhan mo. Bahagya siyang nailang at dahan-dahang naupo sa harapan ko. Hindi na sana kayo nag-abala. Ang dami naman po nating kasambahay dito. Isang utos lang ninyo magagawa na nilang lahat. Napangiti ako habang nagsasandok ng kanin sa plato niya. Alam ko, pero may mga bagay na mas gusto kong ako mismong gumagawa. Bakit naman po? Dahil may taong espesyal para sa akin. At kapag espesyal ang isang tao, mas gusto kong personal kong ginagawang maliliit na bagay para sa kanya. Napayuko siya ng bahagya at tila nahiya. Pasensya na kung hindi ko maintindihan ang ibig ninyong sabihin na hanggang ngayon kasi nahihirapan pa rin akong paniwalaang asawa niyo talaga ako. Bahagya akong ngumiti kahit may kirot sa dibdib ko. Hindi mo kailangang pilitin ng sarili mong paniwalaan agad ang lahat. Hindi rin kita pipilitin. Ang gusto ko lang maging komportable ka habang nandirito ka sa bahay. Pero wag mo na akong tawagin pang Sir Derek. Asawa mo ko at hindi mo ako amo. Mabagal siyang tumango bago tikman ng pagkain. Ilang segundo siyang hindi nagsasalita. At tila ba may malalim siyang iniisip habang patuloy nang umunguya. Masarap ba? Nakangiti kong tanong. Napatingin siya sa akin at ngumiti rin.
Oo, sobra. Hindi ko alam kung bakit pero para bang pamilyar ang lasa nito. Pakiramdam ko nga nakakain ako ng ganitong klaseng almusal dati, pero hindi ko maalala kung kailan. Basta, masarap ito. Natahimik akong bigla sa sinabi niya. Ilang minuto ko muna siyang pinagmasdan bago ko ibinuka ang bibig ko. Dati, halos tuwing weekend, iyan ang almusal nating dalawa. Kapag wala akong trabaho at ayaw mong gumising ng maaga kaya ako ang nagluluto habang ikaw naman ay inaantok pang bumababa sa hagdan. Pagkatapos mong kumain, lagi mo akong yayakapin mula sa likod habang naguhugas ako ng mga plato. Sinasabi mo pa nga noon na mas masarap raw ang pagkain kapag akong nagluluto. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga? Ginagawa ko yun? Nginitian ko siya ng malawak. Kahit parang hindi ko na kayang ngumiti, pinipilit kong gawin para sa kanya. Ayokong makita niyang nadudurog ako. Oo. At sa tuwing tinatanong kita kung bakit gusto mong luto ko kahit hindi naman ako chef, palagi mong sinasabi na hindi naman ang pagkain ng masarap kung hindi dahil mahal mo ang nagluto. Natawa siya ng mahina. Nakakahiya naman pala ako noon. Hindi, nakakatuwa ka nga eh. At sobra akong kinikilig kapag sinasabi mo yon. Malawak siyang napangiti habang muli niyang tinikman ang pagkain. Pagkatapos naming mag-almusal, ay muli ko siyang kinausap. Alisa, kung wala kang lakad ngayong hapon gusto mo bang lumabas tayo? Napatingin siya sa akin. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan mo gusto. Hindi naman kailangan na espesyal ang lugar. Gusto ko lang na makapaglakad-lakad tayo at makalanghap ng sariwang hangin. Nag-alinlangan siya bago nagsalita. Hindi ba? Baka maging awkward lang. Hindi ko kasi talaga kayo kilala. Baka isipin ng ibang tao na ang sama-sama kong asawa dahil hindi ko kayo maalala. Wala kang dapat na ikahiya. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Isa pa, wala naman akong balak na pilitin kang umarte bilang asawa ko. Gusto ko lang na makilala mo ko bilang isang ordinaryong tao. Kung magiging magkaibigan muna tayo, masaya na ako. Matagal niya akong tinitigan bago bahagyang ngumiti. Ang bait niyo po talaga. Napailing ako habang natatawa. Huwag mo nga akong sabihan ng ganyan. Kapag tinatawag mo kong sir o ninyo, pakiramdam ko tuloy mas matanda ako kaysa sa tunay kong edad. Ano bang gusto mong itawag ko? Derek. Nag-atubili siya kasabay ng panlalaki ng mata niya. Parang nakakailang. Mas gusto ko na yon kesa sinasabi mong sir o ninyo. O sige, susubukan ko. Tumikhi muna siya bago nagsalita. Derek? Napangiti ako. Ayan, mas magandang pakinggan. Mas masarap sa tenga. Nahihiya siyang natawa sabay hawi ng kanyang buhok. Huwag kang masanay, baka mamaya bumalik ulit ang sir. Basta, handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Basta maalala mo lang ulit ako. Seryoso kong sabi sabay hingang malalim. Bandang hapon, dinala ko siya sa isang maliit na cafe sa Tagaytay na paborito naming puntahan noon. Tahimik lamang siyang nakatingin sa paligid habang papasok kami sa loob. Halatang may kung anong tumatakbo sa isip niya. Ang ganda naman dito. Mahina niyang sabi habang nakatanaw sa malawak na tanawin. Oo, dati halos buwan-buwan tayong pumupunta rito kapag napapagod tayo sa trabaho. Dito tayo umiinom ng kape at nanonood ng paglubog ng araw. Nilingon niya ako. Marami ba tayong masasayang alaala rito? Napangiti ako. Napakarami. Dito mo unang sinabi sa akin na gusto mong magkaroon tayo ng 2 anak. Dito mo rin sinabi na kapag tumanda na tayo, gusto mong magkaroon ng maliit na bahay na napapalibutan ng mga bulaklak. At dito rin tayo unang nag-away dahil gusto mong bayaran ng bill kahit birthday ko naman. Natawa siya ng malakas. Ginawa ko talaga yun? Oo. At 30 minuto mo akong kinulit noon dahil gusto mong mag 50-50 tayo sa bayad. Mas lalo siyang natawa habang pinagmamasdan ko siya. May kung anong init ang dumaloy sa puso ko. Kahit hindi niya ako maalala, masaya akong makita siyang masaya. Parang ang kulit ko naman pala. Makulit ka talaga. Habang tumatawa siya ay bigla siyang napatigil. Unti-unti siyang napahawak sa sentido. Alisa? Napapikit siya ng mariin. Sandali lang.
Agad akong lumapit sa kanya. Anong nararamdaman mo? Parang may nakikita akong... Mahina niyang sabi habang nakapikit. Anong nakikita mo? Ikaw! Humigpit ang hawak ko sa kamay niya. Ituloy mo. Anong nakita mo? Nakikita kitang nakaupo rito tapos tumatawa ako. May hawak akong tasa ng kape. Tapos may sinasabi ako sa'yo. Unti-unting namuuwang luha sa mga mata niya. Derek, ano pang naaalala mo? Napailing siya habang umiiyak. Hindi ko alam eh. Pero bakit parang umiiyak ako sa alaalang yun? Bakit pakiramdam ko may napakalungkot na nangyari? At bakit pakiramdam ko parang may tinatago akong isang napakalaking sikretong hindi ko maalala? Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Mahigpit ko lamang hinawakan ng malamig niyang mga kamay habang pinagmamasdan siyang umiiyak sa gitna ng cafe. Sa sandaling yon, doon ko napagtanto na kahit hindi pa lubusang bumabalik ang alaala niya, unti-unti nang nagigising ang puso niyang minsan nangakong habang buhay akong mamahalin. At kasabay ng pagbabalik ng bawat alaala, unti-unti ring lumalapit ang katotohanang matagal niyang pilit na itinatago sa akin. Alisa's point of view. Hindi ko na malayang mabilis na lumipas ang 4 na buwan nang magsimula akong unti-unting bumuo ng panibagong alaala kasama si Derek. Sa bawat araw na magkasama kami ay lalo kong nararamdaman ang kabutihan niya. Hindi siya kailanman nagreklamo kahit ilang beses ko siyang tanungin tungkol sa nakaraan namin. Hindi rin niya ako pinipilit na maalala agad ang lahat. Sa halip, para bang araw-araw niya akong nililigawan. Minsan ay gigising akong may mga bulaklak sa tabi ng kama. Minsan naman, lulutuin niyang almusal kahit marami siyang kasambahay sa bahay. Kapag may libreng oras siya sa trabaho, ay niyayaya niya akong maglakad sa hardin o kaya naman uminom ng kape sa paborito naming cafe. Hindi ko man maalalang nakaraan naming dalawa. Unti-unti namang nahuhulog ang loob ko sa kanya. At habang tumatagal, lalo kong naiisip na kung totoong ang asawa ko siya. Napakaswerte kong babae dahil napakabuti niyang tao. Oh, kamusta ka na? May naaalala ka na ba? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Claire. Okay naman kami ni Derek. Okay naman ako pero wala pa talaga akong masyadong maalala. Naiinis na ako at naaawa sa kanya. Sobrang ginagawa niyang lahat para maalala kong masasayang memories naming dalawa. Ganun talaga kasi mahal na mahal ka ni Derek. Hindi mo alam kung gaano kanya kamahal. Ang masasabi ko lang super duper mahal ka ng asawa mo. Kaya handa siyang gawin ng lahat para sa'yo. Napanguso ako sa sinabi ni Claire. Damang-dama ko naman ang pagmamahal ni Derek. Ang problema lang talaga hindi ko maalala ang lahat. Dama ko naman yun, kaya nga naiinis ako sa sarili ko. Napapagod na nga ako mag-isip. Huwag mong madaliin ang sarili mo. Basta, chill ka lang. At hayaan siyang gawin ang mga gusto niyang gawin. Kasi baka dun mo maalala ang lahat. Basta ipagdarasal ko na bumalik ng alaala mo at maging masaya na ulit kayo. Ngumiti ako ng tipid, saka tumango. Gayunpaman, hindi pa rin tuluyang nawawala ang mga kakaibang alaalang bigla na lang sumusulpot sa isip ko. Minsan may nakikita akong puting sobre. Minsan naman ay isang maulang gabi. May pagkakataong ding nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi habang umiiyak. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko ay may bahagi ng buhay ko na pilit kong inaabot ngunit palaging nawawala sa tuwing malapit ko na itong maalala. Isang umaga, nagpasya akong linisin ng dating walk-in closet namin. Marami pa rin kahon na naroroon, hindi pa nabubuksan simula nang maaksidente ako. Naisip kong baka may mga gamit doon na makakatulong upang maalala kong nakaraan. Isa-isa kong inalis ang mga lumang kahon hanggang sa may napansin akong isang maliit na kulay puting kahon na nakalagay sa pinakamataas na bahagi ng kabinet. Halatang matagal na itong hindi nagagalaw dahil may mga alikabok na nakapatong dito. Maingat ko yung ibinaba at inilapag sa kama. Ano kayang laman ito? Bulong ko sa sarili ko. Dahan-dahan kong binuksan ang takip. Agad kong nakita ang isang makapal na brown envelope. Nung una inakala kong mga lumang dokumento lamang yun. Ngunit nang mabasa kong nakasulat sa unang pahina,
Bigla akong natigilan. Divorce agreement. Nanlaki ang mga mata ko. Ano to? Mabilis kong binuklat ang mga papel at lalo akong nanlamig nang makita kong sarili kong pirma sa pinakahuling pahina. Imposible to. Pakiramdam ko'y nanginginig ang buong katawan ko. Bakit ako pipirma ng divorce papers? Kung ganun kabait si Derek, bakit gugustuhin ko siyang hiwalayan? Nanginginig ang mga kamay kong ibinalik ang mga papeles sa kama. Napansin kong ilang sobrang nakapatong sa ilalim ng divorce papers. Isa-isa ko yung binuksan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang makita kong ako mismong sumulat ng mga liham. Ang una kong binasa ay may nakasulat na, "Para kay Derek." Unti-unti kong binuklat ang liham. Mahal kong Derek, kung binabasa mo man ito ibig sabihin natuloy na ang plano kong lumayo sa'yo. Alam kong magagalit ka sa akin at iisipin mong hindi na kita mahal. Pero sana balang araw, maintindihan mo kung bakit ko ito ginawa. Ayokong makita kang unti-unting nasasaktan habang pinapanood mo akong mawala. Mas gugustuhin ko pang kamuhian mo ko kesa naman araw-araw mong maramdaman ng takot na baka anumang oras mawala na ako sa piling mo. Hindi ko hahayaang makita mga luha mo. Kaya pinili kong ako na lang ang masaktan. Biglang tumulo ang mga luha ko. Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang mga kamay ko. Mabilis kong binuksan ang ikalawang liham. Derek, patawarin mo ako kung hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Hindi dahil wala na akong tiwala sa iyo, kung hindi dahil mahal na mahal kita. Kilala kita. Alam kong iiwan mo ang lahat para lang alagaan ako. Alam kong hindi ka matutulog sa gabi kakabantay sa akin. At ayokong makita kang unti-unting nauubos dahil lang sa akin. Gusto ko kapag dumating ang araw na mawala ako, galit ka sa akin at hindi wasak ang puso mo. Napahagulgul ako. Sunod-sunod nang bumuhos sa mga luha ko habang paulit-ulit kong binabasa mga salitang ako mismo ang sumulat. Sa ilalim ng liham ay may isang brown envelope. Nang buksan ko yon, agad kong nakita ang pangalan ko sa medical records. Diagnosis, Advanced Heart Disease. Kasunod nito ang rekomendasyon ng doktor. High risk cardiac surgery. Low survival rate. Parang biglang tumigil ang paghinga ko. Napahawak ako sa bibig ko habang tuloy-tuloy ang pag-agos sa mga luha ko. Hindi. Mabagal akong napailing. Hindi. Ano ito? Bakit ganito? Doon lamang tuloy ang bumalik sa isip ko ang dahilan kung bakit ako unti-unting lumalayo kay Derek bago ang aksidente. Hindi pala dahil hindi ko na siya mahal. Hindi pala dahil nagsawa ako sa kanya. Kung hindi natatakot akong iwan siyang mag-isa. Natatakot akong makita siyang umiiyak habang pinanonood akong unti-unting namamatay. Kaya pinili kong ako lamang ang magdala ng lahat ng sakit. Napaupo ako sa sahig habang yakap-yakap ang mga liham. Hindi ko napigilang mapahagulgol. Bakit? Bakit ko ginawa yun? Bakit hindi ko sinabi sa kanya? Bakit pinili kong akuin ang lahat ng mag-isa? Sa sandaling yun, bumukas ang pinto ng silid. Alisa? Napalingon ako. Nakita ko si Derek na nakatayo sa may pintuan. Kitang-kita ko ang labis na pag-aalala sa mukha niya nang makita niya akong umiiyak habang nakakalat sa kama ang mga dokumento. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ano nangyari? Ba't ka umiiyak? Hindi ako agad nakapagsalita. Nanginginig kong iniabot sa kanyang medical records at ang mga liham. Mabilis niyang tiningnan ang mga yon. Unti-unti ring nagbagong ekspresyon ng mukha niya. Alisa, napahikbi ako. Naaalala ko na kung bakit gusto kitang hiwalayan. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi dahil sa hindi na kita mahal. Napayoko ako habang umiiyak. Kung hindi dahil may sakit pala ako sa puso. Natatakot akong mamatay. Natatakot akong makita kang nasasaktan kaya't gusto kitang palayain. Akala ko kapag nagalit ka sa akin, magiging madali para sa iyong tanggapin ang pagkawala ko.
Hindi na nakapagsalita si Derek. Seryoso lamang siyang nakatingin sa mga hawak niyang medical records. Ilang segundong lumipas bago niya marahang inilapag ang mga dokumento at lumuhod sa harapan ko. Mahigpit niyang hinawakan ang magkabilang kamay ko habang nanginginig ang boses niya. Alisa, bakit? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? 5 taon na tayong magkasama. Mag-asawa tayo. Bakit naman pinipili mong akuin ang lahat ng sakit ng mag-isa? Bakit hindi mo ako binibigyan ng pagkakataong samahan ka? Akala mo ba ganun lang kadaling tanggapin na iiwan mo ko? Akala mo ba mas gugustuhin kong magalit sa iyo kaysa makasama ka sa bawat laban mo? Napahinto siya sa pagsasalita, habang ang mga mata niya puno ng pag-aalalang nakatingin sa akin. Kahit 1% lang ang posibilidad na mabuhay ka, lalaban akong kasama mo. Kahit kailangan kong ibigay ang buhay ko para lang mailigtas ka, gagawin ko. Hindi ko kailangan ng perpektong buhay, Alisa. Ang kailangan ko ikaw. Ikaw lang. Kaya sobrang sakit isipin na habang masaya akong nangangarap para sa kinabukasan nating dalawa, ikaw pala tahimik na umiiyak at mag-isang pinapasan ng takot na mawala sa mundong ito. Tuluyan na akong napaiyak. Derek, patawarin mo ko. Ang akala ko tama ginagawa ko. Ang akala ko mas mabuti pang kamuhian mo ko kaysa makita kitang unti-unting masira. Kapag nawala ko, hindi ko naisip na mas masasaktan ka pala sa ginawa ko. Patawarin mo ko dahil hindi kita pinagkatiwalaan sa pinakamabigat na laban ng buhay ko. Patawad dahil hinayaan kitang mag-isang magtanong kung bakit kita itinaboy. Patawad kasi iniisip kong kaya kong harapin ang lahat ng wala ka. Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, mahigpit niya na lamang akong niyakap. Ramdam kong panginginig ng katawan niya habang tuloy-tuloy ring tumutulo ang mga luha niya sa balikat ko. Sa wakas, pareho naming nalaman ang buong katotohanan. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng alaala ko, ang pagbabalik din ng sakit na matagal kong itinago sa lalaking nangakong haharapin ang bawat unos ng buhay kasama ko. At ngayon ay alam ko nang hindi niya ako hahayaang lumabang mag-isa kailanman. Derek's point of view. Mabilis na lumipas ang 1 linggo matapos naming matuklasan ni Alisa ang buong katotohanan sa loob ng lumang kahon na matagal nang nakatago sa kabinet namin. Sa loob ng 7 araw na yon ay halos hindi na kami nagkahiwalay. Para bang pareho naming gustong bawiin ang lahat ng panahong nasayang dahil sa mga lihim at maling desisyong ginawa namin noon. Hindi na rin niya itinago sa akin ang nararamdaman niya. Kapag natatakot siya, sinasabi niya agad sa akin. Kapag naiiyak siya, hindi niya na pinipigilan ang sarili niya. At ako naman, hindi na rin nagpapanggap na matatag sa harapan niya. Pareho namin tinatanggap na may laban kaming kailangang harapin bilang mag-asawa. At wala nang sino man sa amin ang hahayaang mag-isang isa. Sa susunod, huwag ka nang maglilihim pa sa akin, okay? Mahinahon kong tanong habang hinahaplos ang buhok niya. Kasalukuyan kaming nasa sala at may pinapanood na romance movie. Bumaling siya sa akin, saka mabagal na tumango. Oo, pangako. Pasensya ka na talaga kung masyado akong naging praning. Kung ano-ano agad ang pumasok sa isip ko. Pero siguro nung araw na yon, ang focus ko lang talaga. Ayokong maiwan kang nagdurusan ng sobra kapag nawala na ako. Mabilis akong umiling at hinawakan ang pisngi niya. Huwag mong sasabihin pa ulit yan, hindi ka mawawala. Magkasama tayong tatanda. Magkakaroon pa tayo ng anak. Hindi ka pwedeng mawala. Naiintindihan kita pati na ang nararamdaman mo. Pero dapat maging handa pa rin tayo sa magiging resulta. Kaya sana kung ano man ang maging resulta, mangako ka sa akin na magpapatuloy ka sa buhay. Kung sakaling bigyan ako ng pagkakataong mabuhay, sobra akong magpapasalamat. Pero kung sakaling hindi, pakiusap. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa akin. Mag-asawa ka ulit. Bumuga ako ng hangin, saka niyakap siya ng mahigpit. Ayoko nang pakinggan pa ang mga sinasabi mo. Ang sakit sa tenga at ang sakit sa puso. Parang dinudurog ng puso ko. Tumingala ako upang pigilan ang luha kong nagbabadya. Sa mga sinabi niya kasi,
Parang pinipiga ang puso ko. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang araw ng follow-up check-up namin sa cardiologist. Habang papunta kami sa ospital, mahigpit na nakahawak si Alisa sa kamay ko. Ramdam ko ang malamig niyang palad at ang bahagyang panginginig ng mga daliri niya. Paminsan-minsan ay palihim ko siyang tinitingnan at napapansin kong tahimik lamang siyang nakatingin sa bintana ng kotse. Wala ang dati niyang pagiging masayahin. Halatang maraming iniisip ang asawa ko ngunit hindi ko muna siya pinilit magsalita. Marahan ko lamang hinaplos ang likod ng kamay niya upang iparamdam na naroroon lamang ako sa tabi niya. Pagdating namin sa ospital, agad kaming sinalubong ng doktor na matagal nang humahawak sa kaso niya. Pinapasok niya kami sa opisina at isa-isang inilatag sa mesa mga bago niyang laboratory results at ang mga naunang medical records na ilang buwan ding naantala dahil sa aksidenteng nangyari kay Alisa. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsimulang magsalita. Mr. and Mrs. Santos, una sa lahat nagpapasalamat ako dahil maayos ang nakaka-recover si Mrs. Santos mula sa aksidente. Napakahalaga nun dahil naging maayos ang kondisyon niya pagkatapos ng trauma sa ulo. Ngunit kailangan din nating pag-usapan ang tunay niyang sakit sa puso. Mas lalo akong napahigpit sa pagkakahawak sa kamay ni Alisa. Seryoso lamang siyang nakatingin sa doktor. Dok, sabihin niyo lang po ang totoo. Mahinahon kong sabi. Tumango ang doktor bago muling nagsalita. Batay sa mga panibagong pagsusuri, nananatili pa rin ang kondisyon ni Mrs. Santos. Hindi ito kusang mawawala sa pamamagitan lamang ng gamot. Ang operasyon pa rin ang pinakamainam na paraan upang mabigyan siya ng mas malaking pagkakataong mabuhay ng normal. Napayuko si Alisa habang tahimik na nakikinig, habang ako ay muling nagtanong. Dok, meron pa po bang ibang paraan? Mas ligtas ba kung ipagpapaliban muna namin? Marahang umiling ang doktor. Kung ako ang tatanungin ninyo, mas mapanganib ang patuloy na pagpapaliban. Habang tumatagal kasi, mas tumataas ang posibilidad na magkaroon ng seryosong komplikasyon. Naiintindihan kong natatakot kayo pero mas magiging delikado kung hindi natin ito gagawin. Ilang sandaling natahimik ang buong silid hanggang sa marahan kong narinig ang mahinang paghikbi ni Alisa. Napalingon ako sa kanya at nakita kong tuluyan ng tumutulo ang mga luha niya. Alisa, mahina akong tawag. Hindi niya ako agad tiningnan. Mahigpit lamang niyang hawak ang laylayan ng damit niya habang pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Napansin niyo ng doktor kaya't marahan itong nagsalita. Mrs. Santos, normal lang na matakot kayo. Walang pasyenteng hindi kinakabahan bago ang isang malaking operasyon. Napailing si Alisa habang patuloy ang pagpatak ng mga luha niya. Hindi po yun ang dahilan kung bakit ako umiiyak. Napatingin kaming dalawa sa kanya. Humugot siya ng malalim na paghinga ngunit nanginginig pa rin ang boses niya. Noong una, tanggap ko na kung sakaling mawawala ako. Kaya nga itinago ko pang sakit ko sa asawa ko dahil akala ko mas mabuting magalit na lang siya kaysa makita niya akong unti-unting nangihina. Pero ngayong bumalik ng alaala ko. Napahikbi siya at mabilis na pinunasan ang mga luha niya. Natatakot na po ko. Sobrang natatakot na ako. Ayoko pang mamatay. Ayoko pang iwan ng asawa ko. Ang dami pa naming pangarap eh. Gusto ko pa siyang makasama ng matagal. Gusto ko pa kaming maglakbay. Gusto ko pa kaming tumanda ng magkasama. Gusto ko pa siyang kulitin araw-araw. Gusto ko pang gumising sa umagang katabi siya. Ayoko pang mawala. Ayoko pang matapos na lang lahat ng ganito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mahigpit ko siyang niyakap sa harap mismo ng doktor. Damang-dama ko ang panginginig ng katawan niya habang umiiyak sa dibdib ko. Hinaplos kong buhok niya bago marahang kong inilayo ang mukha niya upang tumingin siya sa akin. Alisa, tingnan mo ko. Unti-unti siyang tumingala. Namumugto na mga mata niya sa pag-iyak. Mahigpit kong hinawakan ng magkabilang kamay niya bago ako nagsalita. Makinig ka sa akin. Hindi kita hahayaang harapin to ng mag-isa. Nung una nagalit ako dahil itinago mo ang sakit mo sa akin. Pero ngayon,
Wala na akong ibang maisip kung hindi paano kitang mailalabas ng ligtas sa operating room. Natatakot din ako. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Takot na takot akong isiping may posibilidad na mawala ka. Pero hindi ako papayag na ang takot ang maging dahilan para sumuko tayo. Hanggat may kahit konting pag-asa, kakapit tayo ron. Lalaban tayo. At sa araw ng operasyon mo, ako ang unang maghihintay sa labas ng operating room. Hindi ako aalis. Hindi ako bibitaw sa'yo. Kaya wag na wag mong iisiping nag-iisa ka sa laban na ito dahil mula ngayon, pareho na nating dadalhin ang bawat takot, bawat luha, at bawat pagsubok. Lalong napaiyak si Alisa at mas mahigpit niya akong niyakap. Pasensya ka na talaga. Ang dami kong tinago sa'yo. Ang dami kong maling desisyon. Akala ko nun tama yung ginagawa ko, pero ngayon, naiintindihan ko ng mas masakit palang harapin ang lahat ng mag-isa. Pangako ko sa'yo, wala na ako itatago. Kapag natatakot ako, sasabihin ko sa'yo. Kapag mahina ako, hihingi ako ng tulong sa'yo. Ayoko nang lumaban nang wala ka. Hinawakan kong mukha niya at marahan kong pinunasan ng mga luha niya. Iyan lang ang gusto kong marinig. Hindi ko hihilingin na maging matapang ka palagi. Ang hinihiling ko lang hayaan mong samahan kita sa bawat laban mo. Mag-asawa tayo. Alisa, hindi tayo ginawa para harapin ang buhay ng magkahiwalay. Nanatili kaming pinagmamasdan ng doktor bago ito ngumiti. Napakaswerte nyo sa isa't isa. Hindi ko maipapangakong magiging madali ang operasyon, pero maipapangako kong gagawin namin ang lahat upang maging maayos ang kalagayan ni Mrs. Santos. Simula ngayon, ihahanda na natin ang lahat ng kinakailangang pagsusuri bagong operasyon. Paglabas namin ng ospital ay hindi na binitawan ni Alisa ang kamay ko. Habang naglalakad kami papunta sa sasakyan, bigla siyang huminto at tumingin sa akin. Derek? Kapag natapos ang operasyon at naging maayos ang lahat, gusto kong bumawi sa'yo. Paano ka babawi? Gusto kong gawin ang lahat ng pangarap nating naudlot. Gusto kong bumiyahe tayo sa iba't ibang bansa. Gusto kong magkaroon tayo ng maraming litrato. Gusto kong araw-araw kitang ipagluto kahit hindi ako magaling. At bahagya siyang natawa habang pinupunasan ang natitira niyang luha. At gusto ko nang magkaroon tayo ng anak. Yung maraming kamukha mo. Natawa rin ako bago ko siya niyakap. Huwag mo munang isipin ng napakalayo. Ang isipin mo lang ngayon ay ang pagbutihin ng katawan mo para sa operasyon. Kapag nalampasan natin to, pangako ko sa'yo, gagawin natin ang lahat ng pangarap na binanggit mo. Isa-isa natin yung tutuparin at sisiguraduhin kong hahaba pang panahong pagsasamahan nating dalawa. Mahigpit niya akong niyakap habang matagal na tumatango. Sa mga sumunod na araw, ay iyon na ang naging pangako namin sa isa't isa. Hindi na namin hahayaang manaig ang takot kesa sa pagmamahal. Araw-araw ko siyang pinalalakas ang loob. Sinasamahan sa bawat pagsusuri at pinapaalalahan ng hindi siya nag-iisa. Samantalang siya naman, unti-unting natututong maniwalang may pag-asa pang naghihintay sa amin pagkatapos ng operasyong matagal niya nang kinatatakutan. Hindi ko na malayang mabilis na lumipas ang 2 linggo ng paghahanda para sa operasyon ni Alisa. Sa loob ng 14 na araw na yon, ay halos araw-araw kaming nasa ospital para sa iba't ibang laboratory tests, konsultasyon at mga pagsusuring kailangang matapos bago ang nakatakdang operasyon. Kahit pilit niyang pinapakita sa akin na matatag siya, alam kong natatakot pa rin ang asawa ko. May mga gabi na bigla na lamang siyang magigising at yayakap sa akin ng mahigpit. Kapag tinanong ko siya kung anong nangyari, mahina lamang siyang sasagot na naginip raw siyang hindi na siya nagising matapos ang operasyon. Kaya sa tuwing mangyayari yun, niyayakap ko lamang siya ng mahigpit at paulit-ulit kong pinapangakong malalampasan namin ang lahat ng ito. Alisa, mahal kong asawa, palagi mong tatandaan na palagi akong nasa tabi mo. Sa oras ng operasyon mo, gusto kong isipin mo ang mga masasayang alaala nating dalawa para hindi ka matatakot. Ngumiti siya ng matamis, saka pinisilang ilong ko. Oo, pipilitin kong wag matakot. Pero maiba tayo. Bakit sunog yung ginawa mong pandesal kanina?
Napakamot ako sa ulo nang maalala yon. Pasensya na. Medyo sabog pa siguro ako kanina eh. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos kababantay sa'yo. Humaba ang nguso niya saka siniko ako. Ewan ko sa'yo. Sinabi kong matulog ka ng maayos eh. Bakit ka kasi bantay ng bantay sa akin? Nakataas kilay niyang sabi. Siyempre, natatakot ako na baka may mangyaring hindi maganda sa'yo. O baka hindi ka na magising. Basta, takot na takot ako. Humagalpak siya ng tawa saka mabilis akong hinalikan sa labi. Derek, gusto kong malaman mong napakaswerte ko na ikaw ang napangasawa ko. At huwag kang mag-alala. Lalaban ako para sa atin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. At mas maswerte ako kasi ikaw ang naging asawa ko. Sambit ko bago siya muling hinalikan sa labi. Sa wakas ay dumating din ang araw na matagal na naming kinatatakutan. Madilim pa lamang ang kalangitan nang makarating kami sa ospital. Magkahawak kamay kaming magkatabing naglalakad sa mahabang pasilyo at walang sino man sa aming gustong bumitaw. Pagdating namin sa silid na paghahandaan niya bago dalhin sa operating room, ay pumasok ang mga nurse upang ihanda ang lahat ng kailangan. Ilang sandali pa naiwan kaming dalawa sa loob ng silid. Marahan siyang nakaupo sa kama habang nakatingin sa akin. Ako naman pilit nang umingiti. Kahit ang totoo pakiramdam ko anumang oras. Bibigay na rin ako. Derek, mahina niyang tawag. Lumapit ako sa kanya at agad kong hinawakan ang mga kamay niya. Bakit? Ngumiti siya ngunit halata akong pilit lamang yon. Kapag natapos ang operasyon ko, gusto kong umuwi agad sa bahay. Nginitian ko siya ng matamis. Siyempre naman, hihintayin ka ng buong bahay. Umiling siya habang natatawa ng bahagya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano? Gusto kong umuwi sa bahay natin na magkahawak ulit tayo ng kamay. Gusto kong magising sa umaga na katabi pa rin kita. Gusto kong makapagluto ulit para sa'yo kahit paulit-ulit mong sabihin na mas masarap ang luto mo. Gusto kong makipagtalo sa'yo kung sino maghuhugas ng plato. Gusto kong maranasan ulit ang normal nating buhay. Hindi ko napigilan ang pagluha. Marahan kong hinawakan ang mukha niya. Mangyayari ang lahat ng yon, pangako. Natatakot pa rin ako. Ako rin. Pero pinipilit kong magpakatatag kasi ayokong ipakita sa iyong natatakot ako't nangihina. Gusto kong makita mo na ako ang lakas mo. Derek. Sobrang natatakot ako. Hindi ako matapang gaya ng iniisip mo. Kanina pa nga nanginginig ang mga kamay ko. Pero ayokong makita mong natatakot ako dahil baka lalo kang kabahan. Napaluha siya lalo. Derek, salamat. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Salamat sa sobrang pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Ngumiti ako habang pinupunasan ang mga luha niya. Hindi kita kayang sukuan. Kahit ilang beses mo pa akong kalimutan. Handa kitang ligawan ulit. Kahit araw-araw mong tanungin kung sino ako. Araw-araw ko yung ipapakitang sarili ko sa'yo. Dahil minsan lang akong nagmahal ng ganito. At ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Hindi na siya nakapagsalita pero mahigpit niya akong niyakap. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang mga nurse. Sir, kailangan na po naming dalhin si Mrs. Santos sa operating room. Unti-unti kong binitawan ang mga kamay niya. Bago siya tuluyang mailabas ang silid, muli niya akong tinawag. Derek! Yes, mahal kong asawa. Ngumiti siya habang umiiyak. Mahal na mahal kita. Pakiramdam ko'y lalong bumigat ang dibdib ko. Mahal na mahal din kita. Ipagdasal mo ako. Siyempre naman, matatapos ang operasyon mo ng successful. Hintayin mo ako Oo, hindi ako aalis. Ngumiti siya sa huling pagkakataon bago tuluyang isinara ng mga nurse ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa mahabang pasilyo ng ospital. Maya-maya lamang ay bumukas ang ilaw sa itaas ng operating room. Operation in progress. Napaupo ako sa isa sa mga upuang nasa labas. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ako mapakali. Paulit-ulit akong naglalakad at paulit-ulit kong tinitingnan ang oras. Bawat minutong lumilipas ay pakiramdam ko, isang buong taon. Ilang beses akong nagdasal.
Ilang beses kong pinikit ang mga mata ko habang paulit-ulit na hinihiling sa Diyos na huwag muna niyang kunin ang asawa ko. Wala na akong ibang hinihingi. Iligtas mo lang siya. Ako nang bahala sa lahat. Basta huwag mo muna siyang kukunin. Mahal na mahal kong asawa ko. Pakiusap po. Hayaan mo muna po siya sa akin. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 4 na oras. Halos mabaliw na ako sa kakahintay. Sobrang binabalot na ako ng matinding kaba. Bawat pagbukas ng pinto, agad akong napapatayo sa pag-asang tapos na ang operasyon. Ngunit sa bawat pagkakataon ay mga nurse lamang ang lumalabas. Hindi ko alam kung ilang beses akong napabuntong hininga. Hindi ko na rin alam kung ilang beses akong napaiyak habang tahimik na nakaupo sa labas. Hanggang sa makalipas ang halos 5 oras ay tuluyan ang bumukas ang pinto ng operating room. Mabilis akong napatayo. Lumabas ang doktor habang dahan-dahang inaalis ang suot niyang face mask. Hindi ko magawang magsalita. Pakiramdam ko, huminto ang tibok ng puso ko habang hinihintay ang sasabihin niya. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas ay ngumiti siya. "Congratulations, Mr. Santos!" Nanlaki ang mga mata ko. Naging matagumpay ang operasyon. Nalampasan na ng asawa niyo ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang operasyon. Kailangan pa rin natin siyang bantayan habang nagpapagaling pero maayos ang naging resulta ng operasyon. Hindi ko na malayang tumutulo na pala mga luha ko. Napayuko ako habang paulit-ulit na nagpapasalamat. "Salamat. Maraming salamat, Dok." Ngumiti ng malawak ang doktor. Malakas ang asawa niyo at malaking dahilan din ang pagmamahal at suporta niyo sa kanya. Makalipas ang ilang oras, pinayagan na akong makita si Alisa sa recovery room. Mahimbing siyang natutulog habang nakakabit pa rin ng iba't ibang aparato sa katawan niya. Marahan kong hinawakan ang kamay niya. "Nandito na ako. I'm so proud of you. Nalampasan mong operasyon." Hindi ko alam kung ilang oras ko na siyang pinagmamasdan hanggang sa bahagyang gumalaw ang mga daliri niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. Nang makita niya ako, tipid siyang ngumiti. "Sinabi ko sa iyo babalik ako." Mahina niyang sabi. Napahikbi ako habang hinahalikan ng noo niya. "Oo, bumalik ka. Ang galing mo nga at ang tapang-tapang mo. Makakauwi na tayo. Sa wakas natapos na rin ang operasyong kinatatakutan mo." Umiiyak kong sabi. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Unti-unti siyang lumakas. Unti-unti siyang nakabalik sa dati niyang sigla. Hanggang sa hindi ko na malayang lumipas na pala ang 1 buong taon. Sa araw na yun, muli kaming bumalik sa ospital para sa huling follow-up check-up niya. Ngumiti ang doktor matapos makita ang mga resulta ng pagsusuri. "Mrs. Santos, napakaganda ng recovery ninyo. Maayos na ang kondisyon ng puso nyo. Patuloy lamang ang tamang pag-inom ng gamot at regular na check-up pero masasabi nating napakalaki na ng ipinagbago ng kalagayan nyo." Napangiti si Alisa habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ko. Paglabas namin ng ospital, huminto kami sa hardin sa tapat nito. Nakangiti niyang tinitingnan ng kalangitan bago siya nagsalita. "Alam mo, Derek, hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik lahat ng alaala ko. May mga bahagi pa rin ng nakaraan natin na hindi ko maalala. Noon nalulungkot ako dahil pakiramdam ko may kulang sa akin." At ngayon, tumingin siya sa akin habang nakangiti. "Ngayon, hindi na mahalaga kung bumalik man o hindi ang lahat ng alaala ko. Dahil araw-araw naman kitang nakikitang muli. Araw-araw kitang pinipiling mahalin. At sa tingin ko mas mahalaga yun kesa sa anumang alaalang nawala." Natawa ko bago ko siya marahang iyakap. Hindi ko rin kailangan ng perpektong alaala. Ang kailangan ko lang ikaw. Kung ganon, habang buhay mo na akong liligawan. Hindi lang habang buhay. Kahit sa susunod na buhay, ikaw pa rin ang liligawan ko. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko ng paulit-ulit. Natawa siya habang bahagyang pinupunasan ng luha sa gilid ng mga mata niya. At habang magkahawak kamay-kaming naglalakad palayo sa ospital, doon ko tuluyang naunawaan na ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat sa dami ng ala-alang pinagsamahan, kung hindi sa desisyong piliin ng isa't isa, araw-araw. Kahit ilang beses pa kayong subukin ng buhay. Magandang araw mga viewers!
Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Alisa's Point of View. 2 taon ang mabilis na lumipas matapos ang operasyon ko. Hanggang ngayon ipakiramdam ko, isa pa ring himala ang bawat pagising ko sa umaga. Marami pa ring alaalang hindi tuluyang bumalik sa isip ko. Ngunit hindi na yun kailanman naging hadlang para maging masaya ako. Unti-unti kong tinanggap na may mga bahagi ng nakaraan na maaaring hindi ko na maalala. Ang mahalaga, kasama ko si Derek sa bawat bagong alaalang binubuo namin. Mas naging maingat din ako sa kalusugan ko. Hindi na ako nagpupuyat. Hindi na ako nagpapalipas ng gutom. At hindi na rin ako nagpapanggap na malakas kapag may nararamdaman akong pagod. Si Derek naman ay halos araw-araw pa rin akong tinatrato na parang prinsesa. Hindi siya nagsasawang iparamdam sa akin kung gaano niya akong kamahal. Minsan nga tinutokso ko na siya na baka magsawa rin siya sa sobrang pag-aalaga sa akin. Ngunit palagi lamang siyang tumatawa at sinasabing habang buhay niya akong aalagaan dahil minsan na raw niya akong muntik mawala at hindi na niya hahayaang mangyari pa yon. 1 linggo ng hapon ay napagpasyahan naming mag-ihaw ng barbecue sa bakuran ng bahay. Napakaganda ng panahon at malamig ang simoy ng hangin. Ako ang nag-aayos sa mga plato habang si Derek naman ay abala sa pag-iihaw ng karne. Paminsan-minsan inaasar ko pa siya dahil napakaseryoso niyang binabantayan ng bawat barbecue na para bang isa siyang chef sa isang mamahaling restaurant. Derek, barbecue lang yan, hindi yan board exam ano? Natatawa kong sabi habang nakaupo sa hardin. Napalingon siya sa akin at napailing. Kaya nga mas kailangan kong pagbutihin. Kapag nasunog to, sasabihin mo na naman di ako marunong mag-ihaw. Humagalpak ako ng tawa. Aba syempre, kailangan ko maging honest no? Lumapit siya sa akin habang hawak ang isang stick ng barbecue. O siya, tikman mo nga kung pasado. Kumuha ako ng isang maliit na piraso. Pagkalapit pa lamang ng pagkain sa ilong ko, ay bigla akong napakunot noo. Ay, bakit ganun? Ano? Parang hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Bigla akong naramdaman ng matinding pagkahilo. Napahawak ako sa ulo ko. Alisa? Narinig kong nag-aalala na ang boses ni Derek. Ayos lang ako. Ngunit bago ko pa matapos ang sasabihin ko, bigla akong naramdaman ng matinding pagduduwal. Mabilis akong tumayo. Sandali lang. Halos patakbo akong pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa banyo. Pagdating ko sa lababo ay tuluyan na akong naduwal. Ilang beses akong nagsuka bago ako napahawak sa gilid ng lababo. Maya-maya lamang ay narinig kong bumukas ang pinto. Alisa! Halos hingal na hingal si Derek habang lumalapit sa akin. Anong nangyari? Bakit ka nagsusuka? Nahihilo ka ba? Masakit bang dibdib mo? Nahihirapan ka bang huminga? Hindi pa ako nakakasagot dahil sinusubukan ko pang habulin ang hininga ko. Mahigpit niyang hinawakan ng magkabilang balikat ko. Love, tumingin ka sa akin. Napatingin ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong namumutla na siya sa sobrang pag-aalala. Derek, wag mo sabihing ayos ka lang. Kilalang kilala kita. Hindi ka basta-bastang nagsusuka ng walang dahilan. Tara na, pupunta tayo ngayon din sa ospital. Napailing ako. Baka simpleng hilo lang ito. Hindi na ako maghihintay. Hindi ko na hahayaang umabot pa sa puntong magsisi ulit ako. Tara na! Hindi niya na ako binigyan ng pagkakataong tumanggi. Agad niya akong inalalayan palabas ng bahay at isinakay sa sasakyan. Habang nagmamaneho siya ay mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Halata akong kinakabahan siya. Paminsan-minsan ay palihim niya akong tinitingnan. Love, sabihin mo sa akin kung may nararamdaman kang kakaiba ah. Wala naman. Sigurado ka ba? Tumango ako. Nahilo lang talaga ako. Wag mo na ulit akong tatakutin ng ganito. Pagdating namin sa ospital ay agad akong sinuri ng doktor. Kinuhaan ako ng dugo. Isinailalim sa iba't ibang laboratory tests. Ilang sandali pa'y lumabas muna ang doktor upang hintayin ang resulta. Magkahawak ang kamay naming magkatabing nakaupo ni Derek. Napansin kong hindi mapakali ang asawa ko. Paulit-ulit siyang tumitingin sa pintuan. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Love, napatingin siya sa akin. Pasensya ka na. Huwag kang humingi ng tawad. Natatakot lang talaga ako.
Nung nakita kitang nahilo kanina, pakiramdam ko bumalik na naman tayo sa panahong halos mawala ka na sa akin. Humigpit ang hawak ko sa kamay niya. Nandito lang ako. Ilang minuto pang lumipas ay bumalik na ang doktor. Ngunit sa pagkakataong yun ay nakangiti ito. Napatingin kaming dalawa sa kanya. Dok, kamusta pong asawa ko? Agad na tanong ni Derek. Lalong lumawak ang ngiti ng doktor. Mr. and Mrs. Santos, una sa lahat gusto ko kayong batiin. Nagkatinginan kaming dalawa. Batiin? Bakit? Nagtataka kong tanong. Oo, dahil ang dahilan ng pagkahilot pagsusukan ni Mrs. Santos hindi ang sakit sa puso. Pakiramdam ko'y lalo akong kinabahan. Kung ganun po, ano? Congratulations! Buntis ka, Mrs. Santos. Nanlaki ang mga mata naming mag-asawa. Ano po? Sabay naming tanong. At hindi lang isa. Napahawak ako sa bibig ko. 2 heartbeat na narinig namin. Napatingin ako kay Derek. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lamang siya sa doktor. Dok, sigurado po ba kayo? Halos pabulong niyang tanong. Tumango naman ang doktor habang iniaabot ang ultrasound image. Siguradong sigurado. Magkakambal po ang magiging anak ninyo. Hindi ko na napigilan ng pag-iyak. Mabilis kong tinakpan ang bibig ko habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha ko. Narinig kong humihikbi rin si Derek. Paglingon ko sa kanya, nakita kong umiiyak na rin pala siya. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Salamat. Salamat. Mahina niyang bulong. Salamat, Lord. Salamat sa napakagandang regalo at blessing sa amin. Patuloy lamang kaming umiiyak habang magkayakap. Hindi namin akalaing matapos ang lahat ng pinagdaanan namin, ay bibigyan pa kami ng napakagandang biyaya. Makalipas ang 9 na buwan ay muling napuno ng saya ang ospital na minsang naging saksi sa pinakamabigat na laban ng buhay ko. Matagumpay kong naipanganak ang 2 malulusog naming sanggol, isang napakagandang batang babae at isang malusog na batang lalaki. Habang hawak ko ang 2 naming anak, hindi ko napigilang mapaluha. Lumapit si Derek at marahang hinagkan ng noo ko. Thank you. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa aming 3. Napangiti ako habang iniaabot sa kanya ang batang lalaki. Ikaw munang magkarga sa anak natin. Maingat niya itong kinuha na para bang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo ang hawak niya. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa akin. Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin pagkatapos ng operasyon mo na gusto mong magkaroon tayo ng mga anak? Ngumiti ako habang tumutulo ang mga luha ko. Oo, dinoble ni Lord ang regalo niya sa atin. Natawa kaming 2 habang sabay na tinitingnan ang 2 naming anak na mahimbing na natutulog sa aming mga bisig. Sa sandaling yon, tuluyan kong naunawaan na may mga pagsubok na halos sumira sa aming 2. May mga alaalang nawala at may mga panahong akala namin ay tuluyan na kaming magkakahiwalay. Ngunit dahil pinili naming huwag bumitaw sa isa't isa, dumating din ang araw na pinalitan ng Diyos ang lahat ng luha namin ng isang buhay na punong-puno ng pag-asa, pagmamahal at bagong simula. Wakas!